What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, again, pag-uusapan natin ang isa sa email sender. Okay, meron sa atin nagpadala ng email and he is asking for advice. Basically, ang gusto niyang advice is meron siyang dinidate na girl na okay naman pagdating sa date nila, very clingy, pero nakukulangan siya when it comes to chat. Merong inconsistency kapag sa chat, kung nagiging cold yung girl, okay? Okay naman sa date, pero sobrang cold when it comes to chatting. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage sa dating and relationships nila. So, mainly, ang core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko dito yung mga natutunan ko, mga natututunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo rin ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng mga videos na makakatulong sa'yo. So, back to the video. So, itago natin siya sa pangalang Robert. Okay? Si Robert ay nag-send sa akin ng email sa aking email newsletter. So, kung hindi ka pa member ng aking email newsletter, nagbibigay ako doon ng daily insights at pwede ka doon mag-ask sa akin ng advice. So, andun yung link sa description box. Check mo na lang. Almost 5,000 ay kasama sa newsletter na yan. So, kung hindi ka pa kasali, then check mo yung link sa description box. Libre lang yon. So, basahin natin ang kanyang email. Okay? Habang binabasa natin, himay-himayin natin kung ano ba yung nangyayari at kung ano paano niya pa may improve, okay, yung pag-build niya ng relationship sa mga babae. Okay? So, sabi ni Robert, Hello, Sir Joms. Hide my identity, sir. Need ko ng advice. May nililigawan akong girl and actually, pumayag din siya na ligawan ko siya. Okay. Right off the bat, alam ko na agad yung root ng problema. Na wala na agad yung leverage sa'yo, Robert, kasi nagpaalam ka na manliligaw ka. Okay? Kapag na-figure out ka kaagad ng babae na may gusto ka sa kanya, she will try to prolong the process. Kasi tandaan nyo, she wants the full fantasy experience. FFE, yan ang tawag ko dyan. Full fantasy experience. Gusto nila makaranas o they want to be a part of a love story. So, meron ka bang nakitang love story o napanood na love story na simula pa lang happy ending na agad? Sila na agad. Di ba sobrang boring ng ganong story Sobrang ganong story. Tapos na agad yung libro. Tapos na agad yung movie. Okay? Siyempre, dadaan muna yan sa maraming emotional highs and lows. AKA emotional tensions. Kapag umamin ka agad o nagpaalam ka manligaw, pinatay mo na agad yung emotional tensions. So, what you are doing is you are robbing her a experience na gusto niyang, yung gusto niyang maramdaman. You are robbing her of the experience. You are robbing her the full fantasy experience. At kailangan ng babae yung full fantasy experience na yon kasi they fall in love much slower than men. Ganon talaga yon. Sa atin kasi alam na agad kung trip ba natin yung babae o hindi. Pero libog at first sight yun. Kapag attracted agad tayo sa babae, kita pa lang natin, parang nakakaramdam na agad tayo. Sa kanila, they need to feel a lot of emotions na parang kailangan nila ng build-up of emotions. Kailangan nila makaramdam ng maraming emotions sa'yo para magustuhan ka pa nila lalo. Okay? So, ang tendency, if you rob her of that experience, if you rob her the full fantasy experience na gusto niyang maranasan when it comes to dating and relationships, ang tendency sa babae is siya na yung gagawa ng tension, kaya mas pahabain niya yung panliligaw mo. Siya na ngayon yung magkocontrol sa pacing ng relationship. Kasi hindi mo kayang ibigay sa kanya yung full fantasy experience, nagmamadali ka palagi na gusto mong sagutin kanya agad. Hindi niya gagawin yun. She will now take control of that experience dahil gusto nga niyang maramdaman yun. Gusto niyang makuha yung experience na yun. So, ang mangyayari, she will now, dahil ayaw mo ibigay sa kanya yung full fantasy experience na yun, ayaw mo ibigay sa kanya yung mga emotional tensions na pwede niyang maramdaman during that full fantasy experience, is siya na lang ngayon yung magtitake ng control by prolonging
the process. Pahabain niya yung panliligaw mo. Kaya tingnan mo pag nagsabi ka sa babae na pwede bang manligaw, ang tagal bago kanya sagutin. Habang ikaw dun parang kailan mo ba ako sasagutin? Nagmamakaawa ka. Para ka naging alipin. So, nangyari, nababago ngayon yung leverage. Siya na ngayon yung may leverage. Kapag siya ang gumagawa ng tension, okay, siya ang may control ng pacing ng relationship, nasa kanya yung leverage ng situation. Okay? Kasi alam niya na gusto mo naman na siya eh. Alam niyang gustong-gusto mo siya. Umamin ka na. Okay? So, ang gagawin niya, alam ko naman na gustong-gusto ako ng lalaking to, so pwede kong pahabain yung proseso. Gusto naman niya na ako eh. So, pag umamin ka, wala din yung tension. Asan yung tension dun? So, wala nang mararamdamang anticipation, hindi na siya kakabahan, hindi na siya magwa-wonder, hindi na siya magpa-fantasize. So, tingnan mo, parang sa movie, kapag alam mo na yung ending, okay? Alam mo na happy yung ending, hindi ka nakakabahan kapag nabubugbog yung bida. Kasi alam mo naman yung ending na buhay siya sa huli. Alam mo naman na magsasucceed siya sa huli. Ba't ka pa kakakabahan during the fight sequence? Hindi ka na makakaramdam ng tension. Wala ka nang mararamdamang anticipation. Kasi meron ka ng certainty. Okay? Meron ka ng certainty na, gusto naman, ano naman na to? Happy ending naman to. So, yun yung ginagawa mo kapag umaamin ka sa babae. Nawawala yung emotional tension. In which emotional tension, kailangan mo ng emotional tension para tumaas yung sexual attraction sa'yo ng babae. Okay? Continue tayo. So, pero yung energy niya is not consistent when it comes sa chat. Nagsabi naman din siya na interested siya sa akin. Napapansin ko din na merong physical touch, nag-hold hands kami at nag-exchange kami ng hugs. Okay. So, tingnan nyo kung sino yung nasa chase mode ngayon. So, tingnan mo kung sino yung nasa chase mode ngayon, Robert, ha? So, nangyayari to kasi binigay mo yung leverage sa kanya at pilit mong pinatay yung tension. Nasa chase mode ka kasi hinahabol mo yung attention at validation niya hanggang sa phone. So, nakita mo kung kanino na ngayon ang leverage. Binigay mo na agad dun sa girl. Okay? Kaya ngayon, ikaw ngayon yung nasa chase mode. Okay? Bibigyan kita ng konting good news. It's a very good sign kung touchy ang girl. Okay? Very good sign kung very receptive siya sa pag-hold hands mo at sa pagyakap-yakapan nyo. It shows na meron siyang high level of interest sa'yo. Pero, ang nasa-sense ko sa'yo, Brother Robert, is meron kang needy energy na gusto mo hanggang sa chat, clingy din siya. At yan yung magiging pinakalason sa sexual attraction niya sa'yo. Yan yung unting-unting papatay ng attraction niya sa'yo. Because at neediness is the number one attraction killer. Lason yan, guys. Kapag naramdaman ng babae yung pagiging needy mo, okay, bababa yung sexual attraction niya sa'yo, mato-turn off siya sa'yo. So, yung issue mo about sa chat, is issue mo yun sa sarili mo. Hindi niya issue yun. Issue mo yun sa sarili mo. Okay? May internal, may internal problem na nangyayari dyan sa loob mo. Mamaya pag-usapan natin kung ano yun. Pero tandaan mo na gagamitin mo lang yung phone para mag-set up ng dates. Para mag-set up ng in-person meetups. Hindi mo gagamitin yung phone para mag-build ng connection, mag-build ng intimacy, o para malaman yung nature ng isang tao. Gagamitin mo lang siya to set up dates, in-person meetups. Kasi doon ka sa meetup, during personal interaction kayo makakabuo ng connection. During personal interaction kayo makakabuo ng intimacy. During personal interaction nyo malalaman yung nature niya as a human, yung behaviors niya, at hindi sa phone. Okay? So, buuin nyo lang yung connection nyo sa personal. Huwag kang bubuo ng relationship sa phone dahil hindi ka makakabuo ng connection dyan. Kapag nag-chat sa'yo yung babaeng miss ka na niya, ang sabihin mo, I miss your energy too. I miss your energy too. Kita tayo. Mag-set up ka na kaagad ng in-person meetup. Okay? Yun yung move mo when it comes sa phone. To every chat mo,
every interaction nyo dapat sa phone shall move you closer into a in-person meetup. So, dapat intentional yung mga chats nyo. Hindi ka lang magchat-chat dahil anxious ka, dahil feeling mo baka mawala itong babaeng to, baka hindi niya ako bigyan ng attention, baka hindi niya na ako magustuhan. So, mamaya, let's dive more into kung ano yung internal problem na meron ka. So, continue tayo. So, I'm kinda guy. Okay? Isa daw siyang guy. I'm kinda guy na gusto ko ng clarity. But something is off when it comes to chat. Again, Robert, huwag mong bibigyan masyado ng value yung chats dahil hindi ka makakabuo ng relationship dyan. Okay? Kaya lang naman, importante sa'yo ang clarity. Okay? Kaya lang naman, importante sa'yo yung clarity kasi gusto mong mabigyan ka niya ng validation at ng attention. See how feminine you sound? At dahil nasa kanya na nga yung leverage ng interaction nyo na ngayon, siya na ngayon yung nasa masculine at ikaw na ngayon yung nasa feminine. Okay? When it comes dun sa dynamics, dapat ikaw yung nasa masculine at siya yung nasa feminine kasi yun yung default nyo. Mas tataas ang sexual attraction if you are behaving on your in your default states, in your default energy. Okay? Babae dapat yung humihingi ng clarity sa'yo at hindi ikaw. Kasi alam ko yung pakiramdam na yan. Nakakaramdam ka ng anxiety or fear of loss na baka hindi ka niya nagusto o baka ma-fuck up mo yung situation. Rooted to dahil attached ka sa outcome. Okay? Meron kang attachment sa outcome na dapat sagutin ka niya instead of being okay regardless kung magustuhan ka niya o hindi. Sabi nga ni Buddha, okay, Buddhism, bibigyan ko kayo ng quote, attachment is the cause of all suffering. Okay? At siya yung ginagawa mong solution para mawala yung feeling of anxiety or fear of loss na nararamdaman mo. Okay? Siya yung ginagawa mong solution dun sa internal problem na nararamdaman mo. Umaasa ka sa binibigay niyang attention at validation para mawala yung internal suffering na nararamdaman mo. See how much leverage. See how much control. Okay? See how much leverage and control yung meron siya over you. Binibigay mo sa babae yung control sa moods mo, sa feelings mo. Okay? Na nakadikta na depende sa kanya yung mood mo sa araw na to. You cannot feel better hanggat hindi kanya nabibigyan ng attention at validation. So, wag mo iaasa sa ibang tao yung pag-regulate ng anxiety or ng basically yung emotions mo. Wag mo iaasa sa ibang tao yung pag-regulate ng emotions mo. Learn how to soothe yourself. Learn how to soothe your anxiety. Learn how to manage your emotions na hindi mo kailangan ng ibang tao para gumanda yung nararamdaman mo. Be emotionally independent. Continue tayo. Sabi ni Robert, I know na like din ako ng girl. Pero nakukulangan ako kaya kinall out ko naman din siya and nagsorry siya pero walang nagbago. Okay. Again, it's not her job to regulate your emotions. Ibigay mo sa sarili mo yung attention at validation na sa tingin mo kailangan mo sa kanya. Hindi yung parang nanlilimos ka ng attention niya. Okay? I know for sure na na-turn off tong babae sa ginawa mo. Na-turn off siya sa pag-call out mo sa kanya. Lalong-lalo na wala pang kayo. Wala pa kayo sa exclusive commitment. So bakit kailangan mo siyang i-mold into something? Bakit nagsiset ka na ng rules agad? Ang goal nyo pa lang dito sa dating stage is to know kung aligned ba kayo o hindi. Ang goal mo dito sa dating stage is to know her nature. To know kung fit ba siya sa mundo mo. To know kung ma-amplify niya ba yung mundo mo. Yun ang goal mo sa dating. Hindi mo goal na alam mo na mapag-commit siya sa'yo, na makuha mo siya. Ang goal mo dito is to see kung sino yung pinakamagandang babae na mag-a-align sa mundo mo, na ma-amplify niya yung mundo mo.
Dating should be fun. Okay? Okay? Dapat less stress ang binibigay sa inyo ng dating. So, huwag nyo bibigyan ng stress yung sarili nyo when it comes to women. Kailangan, may mga high priority things kayo na kailangan ng stress nyo. Low priority lang tong stress sa babae. Okay? So, I know for sure na turn off mo to nung kinall out mo siya. Umustang boyfriend ka na agad. So, I just want you to remember, paulit-ulit ko itong sasabihin sa videos ko. Remember, phones are just a tool. Use it as a tool to set up in-person meetups or dates. Phone is not for building intimacy or discovering a person's nature. Continue tayo. Sabi ni Robert, right now, minamatch ko yung energy niya. She's very engaged and pumapayag siya sa lahat ng dates namin. And may one time na nag-drunk call siya and said na ayaw kong lumaki ang ulo mo pero I am crying kasi nami-miss kita. O see? Sobrang type ka naman ng girl, Robert. Okay, ano pa yung sobrang laking sign na to? Sobrang laking sign of high level interest. Itong binibigay sa'yo ng babae. Okay, sobrang type ka na ito. Malalaman mong type ka ng girl kung receptive siya sa'yo at gusto niya yung presence mo. Kung palagi siyang pumapayag makipag-date sa'yo, then gusto niya yung presence mo. And then nag-drunk call pa siya na namimiss ka niya. Okay? So alamin mo lang kung, eto, sobrang dali lang ng ano eh. You just observe them, how they behave. If they behave like this, na umiiyak siya dahil namimiss ka niya, isipin mo kung ano yung ginawa mo, kung bakit ka niya namiss. Most likely, nag-create ka ng space in order for her to miss you. Ang gagawin mo, paulit-ulit mo lang gagawin yon para paulit-ulit kanyang namimiss. Yun lang gagawin mo. Okay? Ang problema sa atin, Robert, mas nag-spend ka pa ng time kakaisip sa girl. Kesa, nag-spend ka pa ng time kakaisip sa girl at bakit off sa chat, kesa sa pag-spend sa kanya ng time sa personal. Kailangan mas lamang yung pag-spend mo ng time sa kanya sa personal kaysa sa pag-iisip sa kanya. You should invest your time on spending a time with her personally instead of spending your time thinking about her. Okay? Continue tayo. Pero sabi ko sa kanya na hindi naman nag-reflect yun sa chat. Sabi ko din na I don't need na super updates, just a simple check-ins na feel ko included ako sa daily mo. Sir, I don't want to fuck this up. I need advice. So, saktong-sakto tong email mo, Robert. Kasi you are actually fucking this up. Okay? You are actually fucking this up. Instead of positively reinforcing yung behavior niya na pagtawag niya sa'yo, na namimiss ka niya, in which a good behavior sa babae na pag namimiss ka niya, is ginawa mo is, mo pa siya, sinundot mo pa siya. Sinabi mo, hindi naman niya nag-reflect sa chats mo. Di ko naman kailangan ng super updates, gusto ko lang naman ng simple check-ins na mafe-feel ko na included ako sa buhay mo. So parang nagalit ka pa. Binigyan mo ng negative reinforcement. Yung good behavior niya. So, bakit pa niya uulitin yung pag-drunk call? If merong magandang behavior na ginawa sa iyo yung babae, kailangan i-positive reinforce mo yun. You acknowledge it. Okay? Kumbaga, pag meron siyang magandang behavior na pinakita sa'yo, bigyan mo ng candy. Bigyan mo ng attention, bigyan mo ng validation. Sabi mo, ang ganda-ganda niya, namimiss mo rin siya at gusto mo makipagkita. Bigyan mo ng reward. Because what gets rewarded, gets repeated. Basic human behavior yan. Ang ginawa mo, parang pinagalitan mo pa siya. Paano niya uulitin yun? Hindi niya na uulitin yun. So, saktong-sakto na nag-email ka kasi you are actually fucking this up. Ang na-experience mo dito is meron kang high level ng attachment to outcome. You're experiencing a high level of attachment to outcome. At very dependent sa babae yung emotions mo. So, kahit na nagpapakita ng signs of interest yung babae sa'yo during your dates, during in-person meetups,
nai-interpret mo yung inconsistency niya sa chat as a problem you need to fix with clarity. Pero ang ginagawa mo lang naman talaga, okay, ang deep-rooted cause nito is, kaya gusto mo ng clarity is because you are trying to control external situations to fix your internal discomfort. Where in the first place, nasa sayo naman talaga yung problema at nasa sayo din ang solusyon. Next is nasa scarcity state ka. Akala mo walang ibang babae dyan. Akala mo wala ka ng ibang opportunities kaya sobrang attached na attached kang makuha tong babaeng ito, in which will make you very needy. Kapag nasa scarcity state ka, nasa survival mode ka, nasa needy state ka. At neediness ang number 1 attraction killer. Marerepel mo ang feminine kapag nasa scarcity or nasa needy energy ka. So, ano ba ang dapat mong gawin, Robert? Bibigyan kita ng 3. Makinig kang mabuti dahil kayang-kaya mo pang ma-flip yan. Okay? Kayang-kaya mo pang ma-flip yung dynamics nyo. Makinig ka lang ng mabuti. Una, bumuo ka ng self-sustainable life. Yung hindi mo kailangan ng ibang tao o ng babae para maging buo. Dahil sa'yo pa lang, nabibigay mo na yung mga bagay na gusto mo. Kaya mo nang i-self-sustain yung sarili mo. Magagawa mo yon if you prioritize your mission, hanapin mo yung purpose mo, magkaroon ka ng sariling hobbies, lumabas-labas ka, galingan mo sa career mo, humanap ka ng mga barkada mong lalaki. Build your own world. Gumawa ka ng sariling mundo, huwag kang papasok sa mundo ng babae. Okay? Gumawa ka ng sariling mundo, huwag kang papasok sa mundo ng babae. Dahil sa ginagawa mo ngayon, you are trying to go in sa mundo ng babae. Siya yung papasukin mo sa mundo mo. Kung meron kang self-sustainable life, hindi mo mapapansin o wala kang pake kung matagal ba siyang mag-reply o hindi. Or hindi siya nag-reply. Wala kang magiging pake doon kung nag-reply ba siya o hindi. Kasi busy ka on building your self-sustainable life. At kapag busy ka sa self-sustainable life mo, this will make you look like a very driven man na merong purpose, na isa kang leader. And women are attracted to leaders. Okay? Hindi yung parang alipin na taga-sunod lang ng reyna. Okay? So, pangalawa, magkaroon ka ng tinatawag kong outcome detachment. Meaning, you are equally okay kung mag-commit yung babae sa'yo o hindi. Kung mag-commit siya sa'yo, good. Kung hindi, okay lang din dahil alam mong buo ka naman bilang lalaki at meron ka pang merong maraming opportunities pang magkakaroon sa'yo. So, treat women as amplifiers of your world. Ibig sabihin, imumultiply lang nila yung current state ng buhay mo ngayon. So, kung maganda yung state ng buhay mo ngayon, the right woman or the feminine woman will amplify your state. Ibig sabihin, mas times 10 niya pa yung buhay mo. So, kung negative yung buhay mo ngayon tapos nagpapasok ka pa ng babae, mas magiging times 10 lang yung pagiging negative ng buhay mo. Treat women as amplifiers. And lastly, don't be overly available. Okay? Kapag masyado kang available, pinapatay mo yung tension and you are robbing her the full fantasy experience. Instead of trying to have consistency in communication, you want to create space to make her crave for your attention. If nakapag-create ka ng space, mas mamimiss ka niya. Okay? Leaving her wanting you more. Again, the brain is the most sensitive sexual organ ng babae. So, use space in order for you to create that attraction. In that way, palagi kanyang gustong makita at gustong makausap kasi namimiss ka niya. Okay? Kapag gusto kanyang makausap, gawin nyo sa date at huwag sa phone. So, if you want to know more sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control on your dating and relationships. So, kung palagi ka nababasted, na-friendzone, na-reject at natutorpe at gusto mo maging best masculine version mo para magkaroon ka na ng leverage sa dating life mo, check mo lang yung link sa description box or sa bio ko. Libre lang yan. And I'll see you on the next video. Let's go!